Magandang umaga po sa ating lahat. Isang napakaganda at napakalaking pribilehiyo po ang makapagbahagi po sa inyong lahat ng banal na salita ng ating pong Panginoon Diyos. At ngayong umaga po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang Acts chapter 16, verse 23. Sabi po dito, "And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks." And verse 25, "And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat sa inyo pong banal na salita na amin pong mapag-aaralan ngayon. Dalangin ko po ang inyo pong pagkilos at paggawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako, Ama, sa inyo pong likuran. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Hinihiling ko po na ito po ay maging pagpapala at maging isang hamon sa bawat isa. Na ito po ay maging kalakasan ng aming pong spiritual. Salamat po, Ama, at nawa ito po ay patuloy na tumimo sa aming puso at isipan. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po ay aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ang lahat, ako nga po pala si Pastor Jazz, missionary pastor po dito sa Mataas na Kahoy, from Riverview Bible Baptist Church. So, ngayong umaga po, ang mensahe po ng Diyos sa atin ngayon ay pinamagatan na in times like this, sa panahon ng kahirapan sa ganitong sitwasyon, ano po ba ang dapat nating gawin? Sa ating pong binasa dito sa Bible, nakita po natin dito sa verse 23, sinabi po dito, "At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay pinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi." So sina Apostol Pablo and Silas, sila po ay dumanas na matinding kahirapan. Sa kanilang paglilingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus, ito po ang kanila pong sinapit. Dumanas po sila ng kahirapan at dumanas sila ng pag-uusig. Naranasan po ni Apostol Pablo and Silas na sila ay makulong. So, in times like this, mga kapatid, sina Apostol Pablo ay nasa kahirapan at tayo din po ngayon ay dumaranas ng kahirapan dahil sa pandemic. At in times like this, ano po ang kailangan natin gawin na sinasabi dito sa banal na kasulatan ng Diyos? In times like this, sinabi po dito sa verse 25, and at midnight, Paul and Silas prayed. In times like this, mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need to pray. Huwag po natin pabayaan ang pagpe-pray. At ito po ay utos sa ating lahat na tayo ay manalangin palagi. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, "Pray without ceasing." And Luke 18 verse 1, "And he said unto them a parable to this end, that men ought always to pray and not to faint." Ito po ay utos ng Diyos ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay laging manalangin. So that men ought always to pray. In times like this po, mga kapatid, mga minamahal, we need to pray. Huwag po natin pabayaan. Sa panahon ng kahirapan, tayo po ay dapat na lumapit at laging tumawag sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Huwag po tayong lalayo. In times like this, we need to pray. Pangalawa po, in times like this, we need to praise our God, our Lord Jesus Christ. Sabi po dito sa verse 25, "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises." Mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need to praise our God, our Lord Jesus Christ. Dapat pa rin po natin siyang purihin, pasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa sa ating pong buhay. Marami po tayong dapat ipagpasalamat at hindi po natin ito dapat kalimutan. Yung mga bagay na ginawa niya sa atin, yung mga bagay na mabubuti, at kahit ano man po yung mangyari sa atin, kailangan po natin purihin, pasalamatan ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Amen po ba? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Mga kapatid, mga minamahal, purihin po ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Buhay tayo, malakas tayo, hindi tayo nagkakasakit, may natitirhan tayo, kumakain tayo.
Amen po ba? Nandyan yung mga mahal natin sa buhay. Nandyan yung mga kapatiran natin. Amen? In times like this, we need to pray, we need to praise the Lord, and then the last, in times like this, mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito sa verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. And then 32, and they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. In times like this po, mga kapatid, mga minamahal, we need to preach the Lord Jesus Christ. We need to preach the word of God. Amen? Kahit tayo po'y nasa kahirapan na, kahit tayo may mga problema, pagsubok, we need to preach the Word of God. We need to preach Christ. Sapagkat sa panahon po ngayon natin, marami po ang nawawala ng pag-asa. They need the Lord Jesus Christ. They need to hear the Word of God. Mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need to preach. Huwag po tayong tumigil ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bagkus ay patuloy po natin ipangaral ang salita ng Diyos. In times like this, we need to pray, we need to praise the Lord, we need to preach the Word of God, we need to preach Christ. In times like this, we need to put our trust, our faith in God, in the Lord Jesus Christ. Makikita po natin dito, Paul and Silas, kanino sila nagtiwala? Nagtiwala ba sila sa kanilang sarili? No. Nagtiwala ba si Paul kay Silas? Nagtiwala ba si Silas kay Paul? No. Kundi sila, talagang kanilang pagtitiwala ay sa Diyos pa rin, sa ating Panginoong Hesus. In times like this, we need to put our trust, our faith in God, in our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Hindi sa karunungan ng tao. Sinasabi ng banal na salita ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen po ba? So in times like this, we need to pray, we need to praise the Lord our God, we need to preach the Word of God, preach Christ, and we need to put our trust, our faith in God, in the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Salamat po. Magandang umaga pong muli. To God be the glory. Tayo po'y umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat sa inyo pong banal na salita. Nawa ito po ay patuloy namin maalala sa aming buhay. At salamat sa bawat isa. At dalangin ko po na kayo po siya patuloy na kumilos at gumawa sa aming buhay. Banal na Espiritu, patnubayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, patuloy mo po kami bigyan ng kalakasang espiritual. Ito po ang aming higit na kailangan sa aming buhay sa ngayon. Ibinabalik ko po sa inyo, Ama, ang lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ay aming samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.